ng la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pangalawa, yun haligi ng Islam yun magdarasal. Ang magdarasal, magsala. Ngayon alam niyo naman yun, yung hindi magdarasal, hindi Muslim. Kasi yung dasal, tinatawag ng dasal, haligi ng Islam. Ang bahay hindi tumatayo kung wala haligi. Ang Islam ganyan din. Hindi tumatayo ang tinatawag ng Islam kung hindi ka magdarasal. Dasal. Pero kung magdarasal ka na, kahit pa ang pangalan mo si Pedro, kahit pa hindi ka nakakuha ng certificate, ang pangalan mo Islam. Ikaw Muslim ka. Ha? Yan ang bansa pagdarasal. Tanong ko kayo, kung halimbawa may tubig malapit sa bahay ninyo, malapit sa bahay ninyo, hindi lang malapit sa bahay, pero sa pintuan mo ang tubig. Kung halimbawa, ano ba yung sa Tagalog yun, mag-resike ba sa Tagalog? Kung magmari mo ka doon, no? 5 beses isang araw, may lumi pa ba sa ano mo, sa lawas? Ha? May libat pa ba sa lawas? Sa katawan mo? Mayroon ba? Ha? Mayroon lang siguro, pero at least hindi, 5 beses magpili ko halimbawa. alam mo siguro ay posible na yun. Pero hindi posible na yun. O sinasabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith, sa isang tradition niya, ito anong sinasabi ng Prophet Muhammad? Sabi niya, "Ara'aytum law anna nasan li babi ahadikum yuktasalu fihi kullu yawm 5 marratin hal yabqa min dhanbihi shay?" قالوا لا يبقى من ذنبه شيء فكذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. Ito ang sinasabi ng Prophet Muhammad. Sabi niya, kung halimbawa may tubig kayo malapit sa mga pintuan ng giban niya, pagkatapos magpapaligo kayo ng 5 beses isang araw, ano sabi niya, may libat pa ba sabi niya sa katawan ninyo? Sabi ng mga propeta, wala na. Sabi ng propeta, ganyan din ang magdadasal ng 5 times a day na wala din lahat ng mga yan mga kasalanan. Yan ang sagutin ng magdasal. At saka sinasabi pa rin ng Holy Quran, sabi ni A'udhu billahi minash shaitanir rajim, qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Ang ibig sabihin, talagang nabisit na yung mga mu'min. Nabisit. Ano yung sinasabi ng case? Ligtas na niya. Ligtas na yung Muslim. Kadapal mu'minun. Naliligtas na siguradong sabi ng Diyos, yun mga Muslim. Sino? Yun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Yun mga tao nagdadasal ng 5 times. At saka, yung pagdadasal nila, tungkol lang niya sa Diyos, hindi sila magdadasal para makita ng mga tao at ito magdadasal. Hindi, pero talagang fear nila sa Diyos. O talagang fear sa Diyos. Tingnan ninyo ang kabutihan ng pagdadasal. At saka, yung tinatawag ng pagdadasal, masabi ko na sa inyo ngayon, ang pagdarasal, isa haligi ng mga Islam. Pangalawa, yan ang diferensya ng Islam at saka yung hindi Islam. Katulad ng sinasabi ng Prophet Muhammad Sikiyakan. At saka isa pa yung pagdarasal, kung sa in the day of judgment, yan ang first na tinatanong ng Diyos. Okay, mabuti ba ang pagdarasal o hindi? Ano ang sabi ng propeta dito? Sabi ng propeta, awalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamah as-salah. Fa in salahat salaha lahu sa'iru amali wa in fasadat fasada sa'iru amali. Ang ibig sabihin, first of all, ang tinatanong ng Diyos
sa individual sentiment, yun tinatawag ng pagdarasal. Kung mabuti ang pagdasal mo, magdadasal ka ng 5 times a day, mabuti lahat ang mga ginagawa mo ng mabuti. At sa karamihan ng mga tao, nakapasok na hindi sila maka-escape sa tinatawag ng hell, yun yung mga tao hindi nagdadasal. Kasi sinasabi ng Allah sa Holy Quran, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin." Ginatanong ng Diyos yung mga tao sa hell, sa hell, no? Tinatanong ng Diyos yung mga tao sa hell, no? Sabi niya, bakit kayo nakapasok doon sa hell? Ano sabi niya? "Lam nakum minal musallin." Ang ibig sabihin, hindi kami nilang magdarasal. Hindi kayo magdarasal. Ngayon, nalalaman natin ang kabutihan ng pagdarasal. Ang pagdarasal, yan ang diferensya ng Muslim at saka hindi Muslim. Ang pagdarasal, isang halindi ng Islam. Ang pagdarasal, yan ang tinatanong first, ang tinatanong ng Diyos. Ang pagdarasal, yan ang makaligtas, isang makaligtas sa tao. Ang pagdarasal, kung hindi ka magdarasal, yan din ang isang dahilan makapasok ka ng hell. Sa tungkol ng pagdarasal, ngayon gusto ko malaman natin. Ang pagdarasal sa sa mga Kristiyan, yun daw nila. Yung pagdarasal nila, ano ang tinatawag yung pagdarasal? Isa. Pangalawa, may sa first mga halimbawa doon sa mga New Testament o Old Testament, yung tao hindi magdarasal ganito ang punishment sa kanya. At saka yung mga tanong mo pa, paano ilang beses magdarasal yung mga halimbawa, yung mga Kristiyan. Anong tinatawag ng dasal? Para malalaman natin, ano rin ang tinatawag yung pagdasal sa Islam. Sa inyo, ang tawag ng dasal rin? Dasal. Ilang beses ang pagdarasal sa yung mga pagdarasal ng mga Kristiyan? Pagkalagay mo ilang 2 minutes. Yan lang. Pero ano lang one by one. Sa tao ganyan. Ito ang pagkaiba ng Islam religion at saka yung iba ng ibang religion. Dito sa Islam talagang obligatory ang 5 times ang pagdarasal. Ngayon din, sinasabi nyo, depende sa tao, mean to say, ang pagdarasal ng halimbawa ng mga Christian, hindi galing sa Diyos. Kasi kung galing sa Diyos, talaga, kung 5 times talaga, yun ka tulad na dito sa Islam. Dito sa Islam, yung pagdarasal ng 5 times a day, yan talaga, hindi ka makapagdasal ng 4 times a day. Hindi ng 6 times a day. Yun talaga mo obligatory. Yung 5 times a day, 5 times a day. Sinasabi ng Diyos, inna salata kanat alal mu'minina kitabang mawquta. Yan sabi ng Diyos sa Quran. Yung pagdarasal, may mga oras. Yung oras, 5 times a day. Kasi nang in-explain ng Prophet Muhammad din niya. Pero paano naman ninyo, ang pagdarasal dito sa Islam iba? Tinatawag ang pagdarasal sa Islam iba. Ang tinatawag ng pagdarasal sa Islam, may dalawang meaning yan. First of all, ang meaning ng pagdarasal, humingi sa Diyos. Humingi sa Diyos. Yung humingi sa Diyos, walang oras yan. Yan ang meaning ng pagdarasal. Humingi sa Diyos. Ikadalawa, ang meaning ng pagdarasal, yung katulad ng pagdarasal natin ngayon. Yung pagdarasal tayo ng 5 times a day. Yan ang meaning. So kung tusin natin, yung pagdarasal ng mga Muslim, humingi pa sa Diyos at saka bumawa pa yung 5 times a day ng pagdarasal na yan sa pagdarasal natin yan. Humingi pa siya.
Halimbawa, dito sa Fatiha, ano ang basta dito sa Fatiha? Ang basahin mo sa Fatiha, ihdinas siratal mustaqim. Yung humingi ka sa Diyos. Ano ang ibig sabihin ihdinas siratal mustaqim? Baka ma-explain yan sa lapit sa inyo yan. Ano ang ibig sabihin ihdinas siratal mustaqim?